Good day everyone, I'm Shantalay and this is Enrique Rico, and now we will demonstrate kung paano i-install yung VirtualBox sa PC. And today, ipapakita ni Rico kung paano ito i-install. Hi guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-install ng VirtualBox sa PC. Since dito, ang pinapahanap ay Red Hat Enterprise Linux 9. Dahil bawal siya sa mga Windows, titingin tayo dito sa link na nakalagay. Kakopy lang natin siya. Yes, ngayon, i-paste natin siya dito sa Google Chrome. Since ito yung pinapahanap, tapos bawal siya sa device natin, pupunta tayo dito sa download. At hahanapin natin ang Windows Source. Since na-download na namin yung nandito sa Windows Source, tuturo ko na lang sa inyo kung paano ba install yung VirtualBox na na-download namin. Una, pupunta tayo sa files. Then, hahanapin yung na-download. Then, click nyo rin yung yes. Click nyo yung next. Since demonstrate lang to, hindi na natin papansinin tong mga nasa gilid na to. Next na agad natin. Tapos yes, then install. Tapos aantayin na lang natin siya mag-install. Dahil tapos na siya mag-install, hindi muna natin siya ipipinish. Tatanggalin muna natin itong check dahil may da-download pa tayong isang kailangan natin dito. Then finish. Ngayon, babalik tayo sa instruction. I-install naman natin itong Ubuntu na may Cinnamon Edition. Then, kakopy natin yung link na pagda-download niya. Dito, ipipaste na natin yung link na hanapin natin. Since wala dito yung version na pinapa-download sa atin, natatry natin to. Pero na-download na namin siya kanina. Ngayon naman, ituturo na lang sa inyo ni Sean kung paano ba ito i-install. So ngayon, pipindutin natin yung VirtualBox. Then, pipindutin natin yung new. Tapos, kayo na bahala kung anong name yung gusto nyo ilagay. For example is then yung file na dinownload kanina, hanapin nyo dito. Ito. After that, hindi na natin siya i-click, and next lang natin. Dito, kayo na rin bahala kung anong gusto nyong ilagay na name and password. Alright. Dito. Hindi na rin natin sila nalagyan ng check, tapos next na ulit. Dito, kayo na bahala kung ilang MB yung gusto nyo ilagay or CPU. Example is 3098. Dito naman dito kayo rin bahala kung ilang gigabytes yung gusto nyo ilagay, pero hayaan na rin natin. Then finish. So automatic na siya. Antayin lang natin.
since lumabas na siya, i-install naman natin siya. Bigyan lang natin yung English. Then, next. Tapos, next lang ulit. Then, next lang. Next lang din. And, so, dito, papipiliin ko yung, and pipindutin nyo lang din is yung install pipindutin. Dito sa part na to, gagawa kayo ng sarili nyong account, and depende na rin sa inyo kung anong lalagay na. So dito, kaya lang din ako kanina. Password. And dito, ganun na ulit. Pag na-check na lahat, pwede nyo na kayo next. Then next one ulit. Then install. Nantayin nyo lang. So, dahil na ano na natin, ngayon naman pipindutin natin yung start. Ngayon, babalik tayo sa instruction. Sabi dito sa number 3, create a folder, copy and paste any file into created folder. Ngayon, magagawa tayo ng file dito sa ginawa nating VirtualBox. Right click, new folder, then rename natin siya. Lalagyan natin siya ng file. Right click, open, then hanap tayo ng file na ilalagay. Like ito.
Kung nakalagay, create a simple document in pre-install work processor. Then, pupunta tayo sa Visual Box. Gamitin natin ito. Library Office. Then, magta-type tayo ng kahit ano. CCC nasa ng 2K. Then, save natin siya. Save. Then, pag nag-save na, okay na yun. Wala nang ibang gawin. Dito naman sa number 5, discuss what feature in this Linux OS you like most. Yung pinaka nagustuhan kong feature sa Linux OS is yung open source, and nakapag-access kasi ng mga user ng libre lang, and nakapag-modify at nakapag-distribute ng source code, etc. Suitable din kasi ito for a wide range of application galing sa servers papunta sa personal desktop. Yun.